Ligtas nga ba ang pondo ng bayan sa kamay nila Martin Romualdez at Zaldico? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ang tanong sino ang mag-imbestiga dyan kay Zaldico na yan, perwisyo kasi tong Marcos na ito. Yan ang tunay at totoong tao, hindi magdadalawang isip magsabi sa mga kabulastugan kahit buhay pa niya ang nakataya. Kahit hindi pa magsasalita si Sara Duterte, nakikita na iyan ng taong bayan. Grabe ang nakawan sa pera ng taong bayan, harap-harapan ang pagnanakaw sa ating pera kaya gumising na kayo. Ngayon pa lang nangyari ito. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Elizaldico na kinokontrol nila ang alokasyon ng national budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Pero hirit ni Ko, budol o panloloko ang bintang dahil maraming mga babatas ang tumatalakay sa tao ng budget kasama ang mga senador. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. Public, so hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. May binulgar din si Senate Majority Leader Joel Villanueva tungkol kay Representative Zaldico. Ayon sa kanya, Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly
formally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalang Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President? Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taong bayan at sa kanilang pangalan tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. As we proceed with these deliberations, let us work with confidence and urgency. We have a duty to pass the 2025 General Appropriations Bill swiftly and to do so with integrity, ensuring that the nation's goals are met and that every Filipino benefits from the fruits of our labor. Patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan, palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Together, we will deliver a budget that serves the best interests of the people, fulfill the goals of the 8-point socio-economic agenda, and contributes to the realization of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Maraming salamat po. Padayon. pakinggan naman natin ang komento ng ating mga kababayan sa social media. Hindi na dapat iboto itong si Martin Romualdez pati ang Ako Bicol Party List. Dapat tanggalin na ang COMELEC itong party list dahil ginagamit ang party list sa pangungurakot. Saludo ako sa iyo, Senator Joel Villanueva. God bless you. Our prayer, Senator Joel Villanueva, salamat po sa paninindigan sa katotohanan. Ngayon ang sagot sa tanong kung ligtas ba ang kaban ng bayan kay Martin Romualdez at Zaldico. Ang sagot, bistado.